Ito po, pag-usapan po natin, mag-react lang po tayo dito ho sa nakakaintrigang post po, mga kabida, ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Okay? Sa kanila pong Facebook account, mga kabida, posted ito 6 hours ago. Ito po'y patungkol ho sa sinasabi ho ng isang abogada, na ito ho daw ang pamilyang Duterte nakatanggap daw ng trillions. Hindi natin alam kung ano ang denomination nito, ano ang currency po, dollars or pesos, mula daw sa mga sindikatong grupo daw, mga kabida. At hindi ho naniniwala itong abogadong ito na wala na pong impluensya ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, babasahin ko lang po itong post po ng Ronald Bato de la Rosa, unofficial, Ronald Bato de la Rosa supporters, okay? 6 hours ago, ito hong kanila pong balita, ay nabasa ko lang po kanina lang, mga kabida, Pamilya Duterte posible umanong nakatanggap ng trilyon mula sa mga sindikato ayon kay Attorney Conti. Ayan. Ito hong si Attorney Conti o Attorney Cristina Conti, kilala po itong abogado po, mga kabida, ng mga biktima nito hong sinasabi ho nilang extrajudicial killings, sa ilalim ho ng war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At siya daw ay isang assistant to counsel, diyan po sa International Criminal Court. Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ibinahagi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na hindi umano totoo na nawala na ang impluensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang humiling ang kampo ni Tatay Digong ng interim release mula sa ICC. Ayon kay Conte ay maaaring maapektuhan ang mga witness at mga ebidensya kung mapalaya ang dating Pangulo. Kasama na umano sa influensya ng Pangulo ay ang bilyon hanggang trilyon na natanggap umano ng pamilya Duterte mula sa mga illegal na grupo. Ayun. So, meron daw billions hanggang trillions na pera na natanggap daw ito hong mga Duterte po, mga kabida, mula sa mga sindikato. Okay? At hanggang ngayon, andyan pa rin daw yung impluensya po ng dating Pangulo. Kaya nga nanganganib daw ang mga witnesses at ebidensya kung sakali hong pagbibigyan ho ng International Criminal Court, mga kabida, ito hong si Digong na makalabas. Ayon daw kay Attorney Conte. Hindi natin alam kung totoo ba itong sinabi po, o sinabi po ito ni Attorney Conte po, mga kabida, po. Masang sa akin po, malabo po, na merong ganong kalaking halaga po ang mga Duterte po, mga kabida, po. Okay? At yung sinasabi ho nilang connection ng mga Duterte sa mga sindikato, sa mga illegal na grupo, hanggang ngayon hindi pa yan napapatunayan, Okay? Puro lang akusasyon, puro lang mga pagbibintang. Wala naman pong inilabas na paper trail o connection. Ito hong si Digong doon po sa mga sindikato. Hindi nga nila kilala siguro kung ano po yung mga sindikato yung tinutukoy po nila, mga kabida. Okay? Kaya nga, nung nabasa ko po ito, sabi ko, ito, another chismis na naman po. Okay? Another chismis na naman po ito, Pero kahit na po chismis, okay lang po. Papatulan pa rin natin yan kasi disinformation kasi ito mga kabida. Kaya gusto po nating ipaalam po na hindi po ito totoo. Okay? Wala pong ganung kalaking halaga po ito kung mga Duterte, Tapos kung meron po, hindi maglabas po sila ng ebidensya. Ganun lang kasimple po, mga kabida. Hindi ho puro sisirain po nila ang mga Duterte. Sinira na nga nila si VP Sara, Doon ho sa sinasabi ho nilang confidential fund, Tapos ito pa po, buong Duterte po ang sisirain ho nila dito, Na nakatanggap ng ganun kalaking halaga, trillions. Okay? Kung trillions of pesos, malaki yun, Pero kung dollars yun, mas malaki yun, mga kabida.
So, I don't know ha, kung ito po ay isang pakulo lang, mga kabida, no, para lang to get attention. Kasi alam naman po natin na medyo matatalo na po itong prosecution ho dito sa kaso po ni Digong, ano, mga kabida. Okay, kahit na po hindi pa po nag-umpisa itong trial, pero malinaw po ano na makakalabas talaga itong si Digong. Considering meron po siyang iniindang sakit at yung edad po niya, no? 80 years old. Dapat may human consideration na po yan. Takot po sila na makalabas po itong si Digong. Kasi ho, baka daw, mas lalo hong magamit yung influensya po, ano? Talagang aaminin po natin, may influensya pa talaga ito, ano? Kasi ho, kung walang influensya po ito, mga kabida, hindi ho mananalo yung kanya hong mga anong tawag po dito, kandidato po nung katatapos lang po na eleksyon, mga kabida. May influensya siya in the sense dun ho sa taong bayan. Hindi ho sa mga grupo, hindi ho sa mga sindikato, hindi ho sa mga opisyal ng gobyerno, kasi definitely wala ho siyang influensya po doon. Kasi hindi na po niya gobyerno ang nakaupo po ngayon. Kalaban po siya ng gobyerno ngayon, ano, mga kabida. Kaya nga, kung sasabihin ho natin na delikado ang mga witnesses at ebidensya po, kung makakalabas po itong si Digong, malabo po yon. Kasi gaya na sinabi ko po, ang gobyerno ngayon ay hindi ho kaibigan ni Digong. Kalaban po ni Digong. Paano ho siya magkaroon po ng influence doon ho sa mga opisyal at maging sa mga otoridad, ano, sa ilalim po ng Marcos administration. Common sense lang po yan, mga kabida. Okay? So, mahihirapan po, ano, ito hong si Digong. Kung pagbabatayan po natin yung argumento po, ano, ni Attorney Conte, kung totoo na sinabi po niya ito, ano, mga kabida, na meron pa pong influensya si Digong at nanganganib yung kanila pong witnesses at mga ebidensya, no? Kaya siguro ito ho yung magiging argument po nila dito po sa application for interim release. At pangalawa po, si Digong ay hindi ho sa Pilipinas maninirahan sakali hong pagbibigyan po ng ICC yung kanyang interim release po, ano? Meron pong isang bansa na hindi pa po tukoy at sinadya hong hindi po sinabi kasi ho baka daw pag malaman po ng kanya hong mga detractors po, yun, dudumugin na naman po itong bansang ito ng mga katakot-takot na sulat at petisyon, mga kabida, no? Alright? Para lang hindi po tanggapin ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malayo po sa Pilipinas, so paano ho ma-influence po niya ito hong mga witnesses at saka mga ebidensya sa Pilipinas? Okay? Kaya nga, ako, nalalabuan po ako dito ho sa sinabi po ni Attorney Conte at ilan pong mga advocates, ano, laban ho sa mga Duterte at laban po kay dating Pangulong Duterte, ano. Yung pera na sinabi ho nila, na trillions, malabo yun. Para sa akin, malabo yun. Ito pa pong sinabi po ni Trillanes, na meron lang 150 million pesos per month na bayad daw ito hong mga Duterte sa kanyang abogadong si Attorney Nicholas Kaufman. Okay? Ganun kalaki? Naniniwala ho ba kayo na ganun kalaki po, ano, ang binayad po ng mga Duterte kay Attorney Kaufman, ano, mga kabida? I don't think so, ano? Hindi ganun kalaki. At wala hong ganung kalaki po ang hawak ang mga Duterte para bayaran buwan-buwan. Mantakin nyo ha, buwan-buwan yan. 150 million pesos. Sa isang taon, billions na yan, mga kabida. So, ganun ka-bilyonaryo ang mga Duterte? I don't think so, mga kabida, no? Kaya nga sabi ko, chismis lang po yan. At akusasyon na naman yan na ibinato nila para ho kay Digong. Kung totoo na sinabi po ito ni Attorney Cristina Conte po, mga kabida, no? Kaya nga, minsan ho, dapat mag-isip-isip ho tayo, ano? Huwag ho tayong maniwala kagad kung ano po yung mga sabi-sabi po, ano? Mga aligasyon po mula sa mga detractors po ng dating Pangulo, ano? Kasi ho, normal kasi yan na maglalabas po sila ng mga negative information against the former president, ano?
Kasi hindi nila masiserve yung kanila pong purpose to ruin the former president and his allies, kung hindi po nila gawin po itong mga propaganda na ito, mga black propaganda na ito, mga kabida. So, yun lang po. Para po sa inyo, naniniwala ho ba kayo na mayroon pong trillions, mga kabida, ito hong si Digong at kanya hong pamilya, Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.